sa natapos nating pag-aawitan upang sambahin siya, at ngayon po ay dadako po tayo sa ating pinakasentro ng gawain natin sa umagang ito. The first Christmas, ang una pong Pasko, ay marka ng kasaysayan ng pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit, dapat natin tandaan na sa panahon ngayon ay hindi ho madali ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat siya ay dumating sa panahon na kung saan ay established na ang pananampalataya ng mga Hudyo. At hindi lamang sa religious na aspeto, kundi maging sa political na aspeto ng panahong iyon. Subalit, gusto nating maintindihan na ang Diyos ay naghanda ng mga lalaki at babae na magpipreserve upang ang ipinanganak na Jesus na ito, na sinasabi ng banal na kasulatan, ay mapulfill ang kanyang pinaka-layunin ng kanyang pagkakatawan tao o layunin ng kanyang kapanganakan. Kaya ang unang Pasko, ang unang Christmas ay pagkakaroon ng masidhing paghahanap sa tagapagligtas na si Jesucristo. Sa umagang ito, nais nating pag-aralan at paggulay-gulayan upang magbigay ng paglago sa ating pananampalataya kay Kristo ang Mateo Kabanatang 2, mga talatang 1 hanggang 10. Matthew chapter 2, verse 1 to 10. Ganito po ang sabi ng banal na kasulatan. Now listen. Matthew chapter 2, verse 1 to 10. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, ay naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipo niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesaya. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila, ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo ay lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Umayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Musi silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayun na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanila ang kanyang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daang pauwi. Sa umaga pong ito ay meron po tayong sermon title na Paglingkuran si Kristo, ang Hari ng mga Hari. Serving Christ, the King of Kings. Last Sunday, tinignan natin ang chapter 1 sa virgin birth ng ating Panginoong Jesucristo. Alam natin na sinulat ni Matthew ito
at ang kanyang pinaka-layunin ay upang ipaalam sa mga recipient niya ng mga Hudyo na kung saan ay walang ibang magiging hari kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya ang Book of Matthew ay nabubuod sa pangungusap na si Jesus ang hari ng mga hari. Dito pa lamang sa Kabanatang 2 ay makikita na natin, religiously and politically ay meron ng mga kings na makikita natin dito. Alam natin na si Herodes ay pinaka masidhi at matapang na king sa panahon ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. At ayaw niya na mayroong papalit sa kanya sapagkat nararapat sa panahon nila na ang papalit kay Herodes ay ang kanyang anak. So nung ipipresent na ngayon ang ating Panginoong Hesukristo as a king, ay makikita natin nagkaroon ng pagdududa si Herodes kung kaya't itong passage na ating pinagbubulay-bulayan at pinag-aaralan ngayon ay nagpapakita ng strategy ng isang hari na nasa politika ng panahong iyon na kung saan ay parang gusto niyang makita ang baby Jesus para sambahin, para i-recognize. Pero alam nyo, at the back of his mind, in that time, papapatay niya ang Jesus na ito. Kaya makikita natin in chapter 2, verse 16 hanggang verse 23, pinapatay ni Herodes ang lahat ng bata na 2 taong pababa ayon sa pagpapakita ng tala. So, inyo makikita, maliwanag na ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus ay hindi madali. Subalit, mahalaga na maintindihan natin, pinresenta siya ni Matthew na walang ibang hari na dapat na paglingkuran, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Dito makikita natin how the Magi worship and serve Jesus Christ, the baby Jesus, in that time. Kaya, ang ating pong pinaka-sentro ng ating passage ngayon, paglingkuran si Kristo ang hari ng mga hari. Now, this is the valid question sa ating lahat. Paano mo mapaglilingkuran si Jesus na nagligtas sa iyo na hari ng mga hari? Actually, this is pointing out sa ating mga buhay how the Magi serve the King of Kings. Just imagine, merong pinaka-matapang, matalino, makapangyarihang hari ng panahon iyon, and he is Herod. Pero pinili ng mga Magi na paglingkuran ang tunay na hari. At walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa panahong iyon, hindi lahat ng tao ay totoo na naglilingkod sa Panginoong Diyos. And even until now. Why? Gusto nating makita, sa panahong iyon, mayroong mga character na groups na binanggit dito. May Magi, may mga Pharisees, may mga scribe, and also, alam natin si Herod. Pero kapag pinag-aralan natin itong chapter 2, parang lahat sila ay totoong nagsiserve sa Diyos. Tawa niyo, parang totoong naglilingkod sila sa Diyos. Pero makikita ngayon natin dito, sino talaga ang totoong nag-serve o naglingkod sa Diyos? Hindi si Herod, hindi ang mga eskriba, hindi ang mga pariseyo, hindi ang mga taong kasama ng ating Panginoong Hesus sa panahong iyon, kundi ang mga Magi, kundi ang mga pantas na ito ang naglingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa verse 1 to 7, mapakaliwanag na makikita natin dito na itong nasa verse 1 to 7, lahat ng pinakita rito ay mga character, mga tauhan na nagpapakita na tila parang nagsiserve sila sa ating Panginoong Hesukristo sa King. But the truth is, hindi po. There is one powerful man
na hari ng Israel noong panahong iyon. At ang pangalan po niya ay si Herod, na kung saan ay instrumento ni Satanas upang hadlangan ang plano ng Diyos sa pagtubos sa bansang Israel sa mga makasalanan hanggang sa dulo ng daigdig, hanggang sa katapusan ng mundong ito. Now, ngayon makikita natin na sa ating pag-aaral in our present age, the best and biblical way to serve Jesus is serving Jesus Christ with sacrifice. Serving Jesus Christ with sacrifices. Kailangan nating paglingkuran ang ating Panginoong Jesucristo na kaakibat ang mga pagsasakripisyo na kinakaharap at pwede nating kaharapin. Now, gusto ko ipakita muna sa inyo rito na ang kinakatawan ni Herod sa panahong iyon, that is typology of the worldly system ng panahong iyon. Mapaka-deceiver ni King Herod noong time na yon. Why? Kasi nga, makikita natin parang gusto niya talagang i-recognize at paglingkuran si Jesus as a king eh. At makikita naman natin, itong mga magi na ito, this is the typology of a true church in our present age. Now, sabi ko kanina, the best biblical way to serve Jesus Christ is, number 1, serving Jesus Christ with sacrifices. Yan yung makikita natin in verse 1 to 10. Ang linaw po na sinasabi rito. Subalit, hindi ko na po nais na basahin pa sapagkat nabasa natin ito dahil mamaya-maya ay i-explain ko po yung mga mahalagang words na binanggit dito sa banal na kasulatan. Subalit, gusto ko muna po na sumitas ng isang quotation patungkol sa isa sa pastor na isa sa nirirespeto ko, si J.C. Ryle, sa kanyang expository thought on New Testament sa page 12. Sabi niya ay ito: ang mga pagkilos ng mga matatalinong lalaki ay nagsasalarawan sa kabanatang ito ng isang paghahalimbawa sa espiritual na kasipagan. Yung mga wise men daw ay masisipag na lalaki. Okay? Yung mga maaari nilang maging kaguluhan na mararanasan nila sa kanilang pagbalakbay mula sa kanilang tahanan upang hanapin ang baby Jesus na ito ay hindi madali. Napakaraming pagod, mahahabang milya ang kanilang paglalakbay. Ang kapaguran sa panahong iyon ay hindi maikukumpara sa kapanahunan natin ngayon, na kung saan sa pagbabiyahe ay mapaka-comfortable, samantalang sa panahon nila ay napakahirap sa pamamagitan lamang po ng paglalakad. Yung pong kanilang mga panganib na pwedeng ma-encounter nila sa kanilang paghahanap sa baby Jesus nito ay napakahirap. Subalit walang anuman ang nakahadlang sa kanila upang hanapin nila ang Jesus na ito. Bakit po? Ang sabi po ni J.C. Ryle, they had set their hearts or seeing Jesus that was born King of Jew, and they never rested till they saw Jesus Christ. So sabi ni J.C. Ryle ay ito, ang kanilang mga puso ay itinuon nila saan? Sa pagnanais na makita si Jesus, na kung saan ay ipinanganak na hari ng mga Hudyo, at hindi sila titigil hanggat hindi nila nakikita ang Jesus na ito. So kung inyo makikita, in chapter 2, nakita na natin yung glimpse o yung pinapakita na sa atin ngayon, yung pinaka-thoughts, yung pinaka-paliwanag na ang pinapakita rito, of course, ang ating Panginoong Jesucristo. And then secondly, kung paano nag-desire sa kanilang puso ang mga magi upang hanapin ang baby Jesus ng panahong iyon. Now, as they were
they were served Jesus in that time, nasa puso ng mga Magi na ito na ang awa at tulong ng Diyos ay nasa kanila. Ang awa at tulong ng Diyos ay nasa kanila. Sa ganun din kaparaanan, kung nais nating mapaglingkuran ang ating Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Diyos ay laging bukas ang kanyang awa at tulong sa atin upang mapaglingkuran natin siya. Now, let us study first. Number 1 question, sino ang mga mago o pantas na ito? Are they 3? Sila po ba ay 3? Katulad ng nasa isipan natin na 3 haring nagsidalaw, di ba? May 3 haring nagsidalaw. Ayan, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Yun yung nasa isip natin. Merong 3 kings na feast, di ba? By January, coming January. Sino ang mga mago at pantas na ito? Now, ang sabi ng verse 1, sila ay mula sa silangan. Nakita niyo sa verse 1? Sila ay mula sa silangan. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan. Pag tinignan natin, parang, ano ba ibig sabihin nito? Parang hindi naman siya mahalaga. Now, mahalaga po ito. Yung word na, yung phrases na mula sa silangan. Sa verse 1. Mula sa silangan. Now, itong mga Magi na ito, pantas na ito, pag tinignan natin sa Greek, ang mababasa natin ay magos o magoy. Magos o magoy. Ang Greek word po ay wala pong sapat na katumbas upang ipaliwanag at isalin ang salitang magos at saka magoy. Hindi ho, alahong makita, hindi ho, walang angkop. Ano ba ibig sabihin ng magos at saka magoy? Wala ho eh. Sapagkat ito ay isang simpleng pangalan ng isang tiyak na tribo ng mga tao. The Magi is a certain tribe of people. Tribe people po sila. Mga tribe people po sila. Para mas maintindihan ko, kinonsulta ko si Pastor John MacArthur sa kanyang sermon noong 1978, February 5, 1978, sa kanyang title na Who Were the Wise Men? Sino ang mga matatalinong lalaking ito? And ito ang kanyang sabi. The Magi were priestly line, priestly tribe of people from among the Medes. This very ancient and large people, they were very skilled in astronomy and astrology. This was a very great preoccupation with them. Their interest in astronomy and astrology was only part of their involvement. They are called, in a sense, but believe one God, punishment, coming of the Savior. So, medyo tagalogin natin ng konti. Sana maiangkop ko. Ang mga Magi ay mga pari na galing na nakalinya. Mga line sila. Ibig sabihin, genealogy nila, galing sila sa lahi ng mga pari. Sila ay mga paring tribo, priestly tribe, ng mga tao na nandoon sa Medes. Yung Medes lugar po. Itong ancient daw na ito, mga sinaunang panahon, ay malalaking grupo ng tao. Sila ay matatalino sa astronomy at saka sa astrology. Okay? Ito ang kanilang pinaka-trabaho na ginagawa. Subalit ang kanilang interest sa astronomy at saka astrology ay bahagi lamang ng kanilang mga ginagawa. Sabi ko, sila ay mga religyoso sa panahon nila, subalit naniniwala sila sa Diyos, sa kapahamakan at pagdating na tagapagligtas. Now, tingnan natin. Bakit ang mga Magi na ito ay pinatawag ni King Herod? Una, makikita natin, bahagi ng kanilang gawain as a priest ay meron silang karunungan patungkol sa astronomy at saka astrology. So ano ba ibig sabihin ng astronomy?
Well, astronomy, tinignan ko sa kahulugan, astronomy, the branch of science which deal with celestial object, space, and the physical universe as a whole. So kapag astronomy ka, ito daw ay isang bahagi ng siyensya na kung saan ay nag-aaral patungkol sa mga nakikita sa kalangitan ng mga bagay, yung space, at saka yung physical universe sa whole. Well, kasi nga, ang nagpakita ay tala. Nakita nyo? So, yung stars, yung star ni Jesus nakita, so tama si King Herod na patawag nila ito. So, ano naman ba yung astrology? So, yung astrology, sabi doon, astrology claims to discern information about human affairs and times, trial events by studying the movement and relatively position of celestial object. Yung mga posisyon naman ng mga nakikita natin sa kalangitan. Kapag ba nakaposisyon dito, di ba yung mga nakikita nating astrology, kagabi may pinakita yata na ewan ko ano yon, yung sinabi na agad nila na meron tayong makikita sa 23 na parang nasa kalawakan So sila yon, yung nag-aaral na yon. So mayroong knowledge ang mga Magi dito. Meron silang mga knowledge dito. Now, makikita natin ito yung trabaho ng mga Magi. Ang mga Magi ay interesado sila sa astronomy, interesado sila sa astrology, pero sila ay mga priest sa kanilang tribe, na kung saan naniniwala sila sa Diyos, naniniwala sila na may kaparusahan sa mga taong namumuhay sa kasalanan, naniniwala sila sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Now, bakit ngayon ang Magi ay makikita natin sa kasaysayan ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo? Sapagkat sa Lumang Tipan, sa lahat ng court ng mga hari ay mayroong grupo ng mga Magi. Yun ang katotohanan po doon. Kung mapapansin nyo si Haring Herod, may grupo siya ng Magi na pinatawag sa korte niya. Sa Lumang Tipan, in the book of Daniel, mayroong pong kinukomisyon ng mga Magi upang tumulong palagi sa hari na magpaliwanag ng mga bagay na dumarating sa kapaligiran nila. At ito ay nagpapakita na kung saan, halimbawa, the court of king, in the time of Daniel, there are Magi. Meron po halimbawa, tingnan po natin yung Daniel chapter 2 verse 10. Basahin ko po sa wikang Ingles sa Daniel chapter 2 verse 10. Ang sabi po ay ganito. The Chaldean answered before the king and said, there is not a man upon the earth who can show the king's matter. Therefore, there is no king, lord, and ruler who asks such things at any magician or astrologer or Chaldean. Alam niyo po, si Artaxerxes ay nagkaroon po ng panaginip noong panahong iyon. At kailangan niya na ma-interpret yung kanyang panaginip na yon. At ang magpapaliwanag na sa kanya dito ay walang iba kundi ang magpapaliwanag na sa kanya dito ay walang iba kundi itong mga Magi na ito. Now, tingnan niyo po ang Daniel chapter 4 verse 7 to 9. If you want, Daniel chapter 4 verse 7 to 9 para makita lang natin bakit nag-appear itong mga Magi na ito dito sa chapter 2. Daniel chapter 4 verse 7 to 9. Now, tingnan niyo po, 7. Dumating naman ang mga salamangkero, ang enkantador, manghuhula, at mga astrologo. Sinabi ko sa kanila ang aking panaginip, ngunit di nila maipaliwanag. Tapos tingnan po natin ang verse 9. Ang sabi po ay ito, Beltasar, Sar, puno ng mga salamangkero, alam kong sumasayaw ang espiritu ng mga banal na Diyos. At alam mo ang lahat ng hiwaga, sasabihin ko sa iyo ang panaginip, ipaliwanag mo ito.
Yung Beltasar po dyan, sa Sarjan, ay si Daniel. Tapos tingnan nyo po ang chapter 5, verse 7. Chapter 5, verse 7 ng Daniel. Daniel chapter 5, verse 7. Pasigaw niyang ipinatawag ang mga engkador, manghuhula at astrologo. Sinabi niya sa mga ito, pararamtam ko ng purpura, kukwintasan ng ginto, at gagawin kong pangatlong tao sa kaharian ang makababasa at makakapagpaliwanag ng sulat na iyon. Now, tingnan niyo po yung verse 11. Sabi ng verse 11 ay ito, sa kaharian mo ay mayroong isang taong kinakasihan ng espiritu ng mga banal na Diyos noong panahon ng iyong amang si Nabucodonosor. Sorry, hindi po Artaxerxes, si Nabucodonosor, yung binanggit ko kanina. Nagpakita siya ng pambihirang katalinuhan tulad ng katalinuhan ng mga Diyos. Ang lalaking yaon ang hiniran noon ng iyong ama bilang pangunahing salamangkero, engkantador, manghuhula, at astrologo. Alam niyo kung sino to? Si Daniel po ito. So si Daniel, pinapakita ngayon dito sa Lumang Tipan, lahat ng hari ay meron pong mga astrologer na nandoon. At saka makikita natin yung astronomy, itong mga astrologong ito na tinatawag na magi, mga wise men, sila po yan, meron po sa Lumang Tipan. Pinapakita ngayon dito na the magi who commissioned Herod, now, even in the court of King Herod, there are magi. Makita natin sa verse 7. Ano ang sabi ng verse 7? Ng Matthew 2:7? Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herod ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. So, ibig sabihin, sa lahat ng hari, Old Testament and New Testament, mayroon pong mga pantas, mga magi. Mamaya makikita nyo, bakit kaya mayroong magi na in-appoint doon? Makikita nyo, para ma-preserve ang Panginoong Jesus dahil sa mga astrologer na ito. Kasi kung hindi na i-prepare sa Lumang Tipan, na darating itong Jesus, na yung tala niya magpapakita, patay na agad si Jesus sa panahon po ni King Herod. Kaya makikita niyo po yung maganda, bakit tinitingnan natin mabuti ito. Ang punto ko lang po rito, ang Diyos ay inayos ang lahat ng sitwasyon sa pinakadakilang lalaki na binasa natin sa Book of Daniel na si Prophet Daniel. Bakit? Upang pangunahan niya yung mga grupo na naroon bilang mga astrologer o wise men. Why? Kasi one day, when baby was born in Bethlehem, some of the magi will find their way to the house where baby was. That's the planning history of God. Ibig sabihin, sana maintindihan nyo, kung bakit mayroong mga magi sa court ni Herod na pinatawag niya, ay upang ma-preserve ang life o buhay ni Jesus. Sa totoo, sila ho yung unang kinumisyon para maghanap. Pero makikita natin, hindi sila sumunod kay Herod. Hindi sila sumunod kay Herod Kaya mapapansin natin, sa verse 16 ng chapter 2, tingnan nyo, ng Mateo, galit na galit si Herodes nang malamang siya'y napaglalangan ng mga pantas. Ang ibig sabihin pala, in Old Testament, bakit may mga pantas? Sa panahon ng mga hari, alam nila na one day, yung totoong hari na Misaya na magdidiktas ay ipapanganak. Kaya, ibig sabihin, lahat ng ito ay plano ng ating Panginoong Diyos para sa kanyang kasaysayan, para ma-preserve niya, para ma-preserve ang ating Panginoong Hesukristo. Yun ang ibig sabihin po nun. Now, itong mga magi na ito, alam nila na isang araw, ang Panginoong Diyos ay magkakatawang tao. At ang pangalang ito ay Baby Jesus na magiging hari. Alam nila yan. Kaya nga sabi ng verse 2, ito, tingnan nyo po. Verse 1. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan.
at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Bakit alam nila agad na hari yung pinanganak? Bakit alam po nila? Kasi alam nila na kapag lumabas yung tala, na iyon, ipinanganak na ang Mesaya. So ano yung punto natin dito? Ngayon, pinapakita rito, alam ng Magi na si Jesus ay hari ng mga Hudyo. Ito ay nagpapakita na sila ay mayroong banal na kapahayagan mula sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat ito ay nasa kanilang mga isipan dahil sila ay mga priest. Priest sila ng tribe, ng Medes. Alam nila ito na may papanganak na Kristo. So, and this source coming from Daniel chapter 2 hanggang chapter 7 na tinignan natin, alam nila. Kaya, yung mga wise men sa panahon ni Daniel, si Daniel, wise men, sa panahon ng hari na naroon, yung lahat ng kinumisyon ni Herod na iyon, doon ho galing yon. Mga lineage po nila yon, mga anak nila yon. Nakuha niyo? Anak po ng mga wise men yon. Anak po ng mga astrologer yon. Anak yun ng mga priest doon sa Medes na yon. Kaya naipasa nitong mga magi na ito sa kanilang mga anak, sa kanilang mga kasama na one day may ipapanganak na Jesus, na Messiah, tagapagligtas. So nakukuha niyo na po, bakit nandun sila sa Matthew chapter 2? Now, the praises, the King of the Jew is equated with the Messiah, meaning Savior. In verse 4, sinabi ho rito sa verse 4, sabi rito, kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Messiah. So even the scribe, itong mga eskribang ito, itong mga saserdoteng ito ng Israel, alam nila na yung pinanganak na yon ay Messiah, tagapagligtas. Sa totoo lang, kung titingnan natin, itong mga eskribang ito, itong mga saserdoteng ito yung tagapag-ingat at tagapagpaliwanag ng kautusan. Kung titingnan natin yung mga Magi, dahil nga ho, priest sila sa kanilang tribe, mahalaga sila sa kasaysayang ito, maliwanag na pinakikita rito na meron silang parehas na karunungan kung sino yung ipinanganak na yon. So, in-affirm ng mga eskriba, in-affirm ng mga saserdote, in-affirm ng mga Magi kay Herodes na ang ipinanganak na ito ay tagapagligtas, ang Messiah. Ngayon, kung titingnan natin, ay ito. Why Magi called kanyang tala? Ang sabi ko rito, sa banal na kasulatan, ay ito. Saan ba nakalagay yung tala na yun? May nakalagay na tala di ba? Okay? So nakita, gusto ko muna, bago yung sa tala na yun, nakita natin bakit nag-appear, bakit nandun yung Magi? Dahil ang lahat ng iyon ay inayos ng ating Panginoong Diyos upang kapag ipinanganak na si Jesus, yung baby Jesus, hindi siya mapatay. Providence po ng Lord yun. Inayos po ng Diyos ang lahat ng iyon. Kaya nag-appear ang mga pantas. Ngayon, tinawag si Jesus na tala. Kanyang tala. Asan mo ba yun? Verse 9. Ang sabi ng verse 9 ay ito. At lumakad na nga ang mga pantas, muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Nakita niyo po yon? Verse 2. At nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala. Possessive. Kanyang tala. His star. Now, tingnan natin. Kanina nakita natin, alam ng mga Magi na tala ito ng ating Panginoong Jesucristo. Star ito ng ating Panginoong Jesucristo. Nakuha niyo po? Alam ng mga Magi. Now, ang mga Magi, ang mga pantas ay tinanong, asan ang kanyang tala? Ito ay tanda
na ang hari ng mga Hudyo at ang Misaya ay ipinanganak na. Ngayon, ang mga pantas po, ang mga Magi po, ay meron po silang koneksyon sa mga Old Testament prophet. May koneksyon po sila. Dahil mga priestly tribe nga po sila ng Medes, at makikita natin, si Daniel mismo ito, Daniel is a prophet, makikita natin, meron silang koneksyon sa mga propeta. Na kung saan, alam nila, doon sa Bilang chapter 24 verse 17, buksan niyo po ang Bible ninyo sa Numbers 24:17 o Bilang 24:17. Doon pa lang po, sinabi na po sa Bilang, dito sa Bilang 24 verse 17, ang sabi ho doon ay ganito, isang tala ang sisikat mula sa lahi ni Jacob. Tingnan niyo po yun. Lilitaw ang isang hari mula sa lipi ni Israel. Just imagine, in the book of Numbers, Numbers 24, verse 17, makikita agad natin doon, sinabi na, isang tala ang sisikat mula sa lahi ni Jacob. Isang tala. Well, the word star, o yung tala, is typology of Jesus Christ. Isang tala ang sisikat mula sa lahi ni Jacob. Ngayon, ay sabi rito, lilitaw ang isang hari mula sa lipi ni Israel. Si Jacob po at Israel, isa lang po yun. So meron mang gagaling. Christ Jesus is the star and king to this passage. So ibig sabihin, ang Numbers 24 verse 17, si Jesus Christ po ang tinutukoy na star dito. Now, tuloy natin. Sa verse 9, makikita ho natin in verse 9 ng Mateo chapter 2. Mateo chapter 2 verse 9. Ano sabi ron? At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat na kinaroroonan ng bata. Now, they are guided by the star as they search baby Jesus. This star is the supernatural light of God gave direction to the wise men in their searching for Jesus. Nakakamangha, di ba? Bakit pinangunahan sila ng tala? Typologically, itong talang ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. That's why, binasa natin kanina, doon sa Numbers 24 verse 17, may isang tala, sabi gano'n, nasisikat mula sa lahi ni Jacob. Lilitaw ang isang hari mula sa lipi ni Israel. So yung king at saka yung star is the same. Yung tala na manggagaling kay Jacob, yung lilitaw na hari sa Israel, he is Jesus. Kaya pagdating ngayon ng Matthew chapter 2, napakaliwanag na lumabas yung tala at hari. At yun ay si Jesus Christ. Di ba napakagandang plano? This is not accident. This is a well plan of God. Mga kapatid, today, that same supernatural light comes from His Word. The Bible and give lights for those seeking Jesus to their lives. So yung nakita nating tala na yon, yung liwanag na yon, this is the typology, not only Jesus, but His Word, salita ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay ang banal na kasulatan na meron tayo ngayon, na nagbibigay ng liwanag sa atin o sa sino man tao na hinahanap ang kanilang sarili para sa buhay na walang hanggan sa ating Panginoong Jesucristo. Now, let us see the typology of light sa pagkukumpara sa banal na kasulatan. Halimbawa, Kawikaan 6:23. Now, tingnan lang natin sa Kawikaan 6:23. So,
sabi ho ni Haring Solomon sa Kawikaan 6:23 ay ganito. Now listen, 23. Pagkat ang utos ay ilaw. Okay? Ang turo ay tanglaw at daan ng buhay itong mga saway. So the typology of light, an equivalent of a star na nagbibigay ng liwanag, ang sabi, tanglaw po ito. This is the teaching na tumatanglaw sa atin. Ito yung daan ng buhay sa atin. Sa maliwanag, maging sa awit 119, tingnan lang ho natin, awit 119, verse 105. Awit 119, 105. Ang sabi ho ay ganito, salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Mga kapatid, maliwanag na ang light na binabanggit dito, this is typology of Christ's word sa ating pong mga buhay. Now, in John chapter 8, verse 12, open your Bible, who is Jesus? John 8:12. Ang sabi ho ng John 8:12 ay ito. Sa John 8:12, ang sabi ay ganito, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, wika niya, ako ang ilaw na sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Jesus is the light. So, ano ang implikasyon nito? Ang implikasyon nito, mga kapatid, napakaliwanag na ang nag-appear na light star ng panahon na hinahanap ang ating Panginoong Yesus na siyang naging gabay nila ay wala pong iba kundi ang pagsunod ng mga magi, ng mga pantas sa salita ng Panginoong Diyos mula pa sa lumang tipan at sa panahon na ang ating Panginoong Jesucristo ay isinilang. Ano po ang dapat nating makita rito? Katulad ng mga magi, bukas ang awa at tulong ng Diyos sa kanila. Hindi sila napagod. Sumunod sila sa mga natutunan nila mula sa kanilang mga forefathers, sa kanilang mga magulang sa lumang tipan, na alam nila na mayroong Mesaya, na mayroong Jesus. At nung dumating at inilabas ang tala, alam nila na ang Mesaya, ang tagapagligtas, ay dumating na. So sa atin din po ngayon, sa panahon na inaalala natin ang Advent, ang pagdating ng kapanganakan ng ating Panginoong Yesus, ano ang nasa ating isipan? Ano yung hinahanap natin? Ano ba hinahanap natin? Sabi nga kanina sa prayer ng ating nagsasong lead, hindi sa sa anumang bagay So kung meron man tayong dapat hanapin, ay wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Madali ba na hanapin si Jesus ngayon kung ang sarili natin lang ang masusunod? Hindi. Dahil every year na dumarating ang pag-alaala sa kapanganakan ni Jesus, kung hindi natin totoong hinahanap si Jesus na siyang nagbibigay ng liwanag sa ating pagkatao, nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa atin, alahang saysay ang pagdiriwang ng Pasko. Maliwanag na pinakikita ngayon sa atin dito. Kung hindi tayo mananampalataya ngayon, ano yung hinahanap natin ngayon kapag December 25? Hindi naman po si Jesus Ano yung hinahanap? Ayun, gumagano na isang kapatid. Ano ba yun? Mga material na bagay. Hindi ko sinasabing masama yan. Pero when it comes to celebration of Christ's birth, mapakaliwanag po na ang dapat na hinahanap natin ay walang iba kundi si Jesucristo sa ating mga buhay. Are we truly celebrate the birth of Jesus Christ? Mamayang gabi or December 25 na talagang Lord, yung mga magi nga hirap na hinanap, pagod na pagod sila. For almost less than 2 years, hinanap nila si Jesus Christ. And when they found Jesus, winworship nila ang ating Panginoong Yesus. Binigay nila ang pinakamahalagang bagay na meron sila. Ginto, kamanyang at mira. Because they knew in their hearts na ang pinanganak na yon
ang totoong nagbibigay ng kagalakan, ng kasampatan, ng buhay na walang hanggan na hinahanap nila sa kanilang buhay because they was found Jesus sa buhay po nila. So mga kapatid, bukas ang awa at tulong ng ating Panginoong Diyos. Sa mga hindi pa mananampalataya, kung meron tayong hahanapin ngayon, sa panahong ito ng pagdiriwang, ng kapanganakan ng ating Panginoong Yesus, hanapin po natin yung pinakadiwa ng season na ito. At yon ay walang iba kundi si Jesus. Na siyang liwanag, nagbibigay ng liwanag sa iyo, nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At kung siya ay magiging tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, pagsisisihan mo at tatalikuran mo ang iyong kasalanan, matatagpuan mo ang tunay na star ng iyong buhay, si Kristo na nagbibigay ng liwanag. Pangalawa, sumunod at pinanghawakan ng mga Magi ang sinasaad ng banal na kasulatan. And even the scribe and the priest, sumunod sila sa sinasabi ng banal na kasulatan. In Matthew chapter 2, verse 4 to 6, ganito ho ang sabi. As a confirmation ng pagdating ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Verse 4. Kaya tinipon niya, ni Herodes, ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at tinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Misaya. Verse 5. Sa Bethlehem po ng Judea. Tugon nila, ganito ang sulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. You know, that is coming from Numbers 24 verse 17, yung verse 6 po na yan. Okay? At sa iba pang mga talata, mamaya na pakikita ko. Now, totoo po na si Herod ay may maling motibo. Nakita niyo? Yes, Herod had wrong motive. To knowing where Jesus born. Mali ang motibo ni Herod. But Herod know that the Messiah born. That's why he consulted to the right people, the scribes and the priests. Mapapansin ngayon natin dito, kahit na mali ang motibo ni Herod, dahil mali yung motibo niya, gusto niya talagang maintindihan pa, bukod pa sa mga Magi na ito, gusto pa niya talaga, ayaw pa niyang makonvince eh. Sinabi na ng mga Magi, eto po, ang ginawa niya ngayon, para mas sigurado, patatawag ko yung mga eksperto sa kautusan, sa lumang tipan. At yun na nga ho, ang mga eskriba at saka mga pariseo. Nakita natin. Now, ano ba ang ibig sabihin ng punong saserdote? Kasi may binanggit tayo dito ho sa verse 4. Kaya tinipon niya lahat ng punong saserdote. Napansin niyo po? Punong saserdote. Sa English, chief priest. Sabi pong ganon, sa tinignan ko, it is referring to all the ruling priests, the upper echelons of the priestly class, especially those who serve on the Sanhedrin, the Jewish high court. Yung pinatawag ni Herod na ito, hindi sila yung mga nasa mababa. Ang pinatawag niya talaga, yung pinakamatataas. Matataas na leader ng religion, ng eskriba at ng mga pariseo. Kaya nga, yung tinignan ko, yung salitang upper echelons, this is the upper ranking organization. Sila yung pinakamatataas na pinatawag ni Herod. At yan ay maliwanag sa Luke 9:22, Mark 8:31, na itong mga pinatawag niyang ito, na mga eskriba, mga pariseo, alam niyo po ba, ito rin ang humatol kay Jesus para ipako sa krus. So, later on, pinako sa krus. So, yung mga eskriba naman o scribe were primarily Pharisees. Okay, kapag sinabang mga eskriba, sila po ay mga pariseo. Isa po sa mga pariseo, alam niyo kung sino? Si Juan po. Sa John chapter 3, si Nicodemo.
Pharisees po si Nicodemo. Yung mga Pharisees na ito po ay may kapangyarihan na inilagay upang ipaliwanag ang mga kautusan ng mga Hudyo. Okay? Sila ho ang nagpapaliwanag ng mga kautusan ng mga Hudyo. Sila po ay mga mahuhusay na guro ng kautusan. At sila din ang nag-iingat ng mga kopya ng kasulatan. At sila din ang nagsasabi kung alin ba ang tunay na aral ng kautusan at hindi. At alam niyo po ba, sila din ang maingat na nagbibilang ng bawat letra ng lumang tipan na isinusulat. Kumbaga sa mga editor po ito. Kapag ka mayroong sinusulat na mga law, titingnan nila tama ba yung pagkasulat. Letter for letter po sila. Kaya mabigat po ang tinatawag ni Herod. Mga matatalino po ito, mga bihasa po ito. Okay? Now, itong mga eskribang ito, alam nila kung saan lugar ipapanganak ang Misaya, ang ating Panginoon Hesus. Exactly, alam na alam nila Ngayon, sumagot sila, makikita natin sa verse 5 to 10. Sabi nila sa verse 5, sa Bethlehem po ng Judea. Di ba exactly alam nila? Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Tapos ang ginawa nila, nag-taunt pa sila. Kasi ganito po ang sinulat ng propeta. Yun nga yung binanggit sa verse 6. So napaka-expert nila. So compare kay Herod na may ipinanganak ng hari ng Hudyo. Mesaya, tagapagligtas. Ngayon, saan nila kinuha yung salitang binanggit dito sa verse 5? Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ito ay galing sa Micah chapter 5, verse 2. Parang makita lang natin na tama ang sagot ng yung pagkasagot nitong mga eskribang ito. Okay? Micah chapter 5, verse 2. Ngayon. Okay, Micah chapter 5 verse 2. Ganito po ang sabi sa Micah chapter 5 verse 2. Ito, Bethlehem, Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa ng unang panahon. So, sino ito? So, si Jesus Christ. Kaya maliwanag sa Micah 5:2, binanggit na si Jesus. Okay? Ngayon, tuloy ho natin. Kaya tama ang nilapitan ni Herod ay ang mga saserdote sapagkat sila ay tagapagpaliwanag ng kautusan ayon sa Malakay chapter 2 verse 7. Tingnan niyo po ang Malakias 2:7. Malakias 2:7. Ang sabi rito ay ganito. Malakias 2:7. Tungkulin ng mga saserdote na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sa kanila dapat sumangguni ang mga tao tungkol sa aking kalooban, sapagkat sila ang mga sugo ng makapangyarihang si Yahweh. So maliwanag na mapakatalino ni Herodes. Bakit po? Kasi ang nilapitan niya ay ang mga eskriba at mga Pharisees. Pinaliwanag ko na ano yung trabaho ng mga Pharisees. Pinaliwanag ko kung ano ang kanilang mga tungkulin at napakadalughasa nila sa kautusan. Now, ngayon, ang tanong lang natin ay ganito. Literal na sinabi ng mga eskriba at ng mga Pariseyo kay Herodes na pinangako ang ating Panginoong Jesucristo sa lumang tipan na kailangan niyang ipanganak, kailangan niyang magkatawang tao. Saan bumabase ngayon si Herodes na itong baby Jesus na ito ay totoong ipinanganak?
Nag-rely po siya sa mga scribe at saka Pharisees. Wala naman siyang ibang lalapitan eh. Nag-rely siya. Pero nakalulungkot, yung mga scribang ito, mga Pariseyong ito, later on, sila din ang humatol kay Jesus Christ para ipapatay. Why? Dahil hindi nila kinalala si Jesus na tagapagligtas. Hindi nila kinilala si Jesus Christ na God as equal to the God the Father. Kaya nga itong mga eskribang ito, sila din ang kalaban ng ating Panginoong Jesucristo. When you try to study and read the Matthew and Luke, makikita natin at saka Marcos kung paano nila hinatulan ang ating Panginoong Jesucristo, kung paano nila gustong ipapatay ang ating Panginoong Jesucristo. Ano ibig sabihin nito? There are many professing Christians sa panahon ng ating Panginoong Yesus, sa kanyang kapanganakan, na nag-affirm na meron talagang pinanganak na Jesus. Pero later on, hindi nila tinanggap si Jesus sa kanilang buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Gaano karaming tao ang nagse-celebrate kayo na naniniwala? December 25 is the commemoration of Christ's birth. Even, hindi natin alam, napag-aralan na natin, wala sinabi ang Biblia kung kailan pinanganak si Jesus. At alam ko man sa Bible na ipagdiwang ang kapanganakan ni Jesus. It is a matter of our Christian liberty. Pero maraming tao, hiwalay sa mga mananampalataya, na naniniwala na si Jesus ay pinanganak ng December 25. Subalit dinininay nila sa kanilang buhay na si Jesus ay tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. They are so very religious. Mapaka-religyoso nila, naniniwala sila na may Diyos, naniniwala sila si Jesus ay Diyos. Pero mapapansin mo, dinitinay ng kanilang buhay yung pagiging Savior, Messiah ng ating Panginoong Jesus. And later on, makikita mo na ang buhay ay hiwalay sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi yun nangangahulugan na ang isang tao, bagamat naniniwala siya na may Pasko, naniniwala siya na si Jesus ay tagapagligtas, meron po siyang totoong relasyon sa Panginoong Diyos. Dahil even the scribe and the Pharisees, alam nila na mayroong Kristo na ipinanganak. Aral nila, pero later on, tinatanggi nila si Jesus. At sila pa ang dahilan kung bakit pinapatay ang ating Panginoon Jesus. Nakita niyo yung punto dito? Marami rin nagbabalat kayo sa panahon ng Kapaskuhan. Katulad ni Herodes. Pag nakita niyo yung Jesus na yan, sabihin niyo sa akin, para makasamba din ako sa Kanya. Gaano kayo karaming nakikita na sa sambang gabi punong-puno ang ibang mga simbahan ngayon? Nakita niyo? Pero pagkayari niyan, ano ang magiging anyo ng buhay? And even the way of celebration of Christmas, ano yung makikita mo sa kanila? Worldly, makamundo. Mga kapatid, napakagandang pagbulay-bulayan natin. We as a Christian, we are not followed the man-made teaching ng mundong ito. Kailangan nating panghawakan at sundin kung ano ang tinuturo ng banal na kasulatan sa ating mga buhay. Kailangan nating panghawakan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kailangan nating panghawakan ang sinasabi ng salita ng Diyos. If we are truly believers, regenerated by the Holy Spirit, saved by faith in Christ alone, kailangan maipamuhay po natin sa tulong at biyaya ng Diyos ang kanyang banal na kasulatan. So ano po ang conclusion natin dito? This is my pastoral point. As we remember, itong darating na December 25 or even mamayang gabi, sana maintindihan natin na ang pinaka-purpose ng pagdating ng Panginoong Jesucristo is to exalt as a King of Kings. Yan ang totoo doon. Kailangan natin siyang itaas bilang hari ng mga hari. At sino po ang hari ng iyong buhay? Kung ang hari po ng iyong buhay ay si Kristo, ang buhay mong ito ay para sa Kanya. There are two kings in this passage.
King Herod and Jesus Christ as a true king. Who is your king? Ang takbo ba ng sanlibutan? Ang gusto ng iyong laman? O si Jesus na hari na nagligtas sa iyo na siyang nagmamay-ari ng iyong buhay? So as we celebrate and remember the birth of Jesus Christ, sana maitanim po sa puso natin ito na ang pinakamahalagang dahilan kung bakit tayo mayroong pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus, ang gusto ng Panginoong Diyos, paglingkuran natin siya sa ating mga buhay. Amen po ba? Ang mga Magi ay naglingkod sa Panginoong Diyos. Kahit na po, bandang huli, ay pinaghahanap na sila ni Herodes. So, hindi ho madali ang maging isang Kristiyano. Ang titingnan lang natin ay ang pagiging salitang Kristiyano, madali lang ho yun. Pero ang pagiging totoong Kristiyano, mabigat po. Dahil it required serving and service to our Lord Jesus Christ. Paglingkuran po natin siya. So, search Christ palagi sa buhay natin, sa pamamagitan ng Scripture. At kapag naranasan natin yon, magkakaroon tayo ng tunay na kagalakan at kakumpletohan sa ating mga buhay sapagkat si Jesus ang tunay na kasapatan ng ating buhay. Amen. So kapag nangyari ang mga bagay na yon, katulad ng mga Magi, ng mga wise men, handa silang mapagod, di ba? Handa silang mapagod. Handa silang yumukod kahit gaano pa sila katalino kay Jesus. Handa silang sumamba kay Jesus. Handa silang magbigay ng pinakamahalagang bagay na meron sila na ibinigay sa kanila ng ating Panginoon upang ibigay sa ating Panginoon Hesus Kristo. So mga kapatid, sana naintindihan natin na alalahanin natin na ang Matthew chapter 2 verse 1 to 10 ay nagtuturo sa atin na paglingkuran natin si Jesus sa buhay po natin. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa mga salita nyo na aming natanggap sa umagang ito. Salamat sapagkat pinapakita nyo po na ang kapanganakan ng aming Panginoong Hesus ay plano nyo noon pa. Salamat sapagkat walang nakahadlang sa kanyang kapanganakan at pagkakatawan tao, 2,000 taon na ang nakalilipas. Meron kayong mga tao na inyong ginamit upang ma-preserve ang kanyang life nung panahong iyon sa pamamagitan ng mga wise men, ng mga Magi. At Lord, yun lahat na yon ay gawa at kilos nyo sa buhay nila. Ganon din po nawa sa amin, Panginoong Diyos. Tanggapin namin palagi sa aming mga buhay na ang isearch namin sa buhay namin, hanapin namin sa buhay namin, ay ang aming Panginoong Hesus. Sapagkat siya ang kakumpletohan ng aming buhay. Nasa Kanya ang kaligtasan, nasa Kanya ang buhay na walang hanggan, nasa Kanya ang kaligayahan sa gitna ng kalungkutan, nasa Kanya ang liwanag sa kagitna ng kadiliman, nasa Kanya ang buhay na walang hanggan sa gitna ng kamatayang espiritual ng maraming tao. Panginoong Diyos, nawa po kami ay magkaroon ng reflection sa lahat ng aming narinig ngayon. Nawa ituro nyo rin po sa amin na maturuan namin ang aming mga anak, ang aming mga angkan, ang aming mga apo, na pahalagahan yung kamatayan, yung kapanganakan ng aming Panginoong Hesus. Nawa tulungan nyo po na sa panahon ng ganito, na ang mundo ay iba-iba ang motibo ng pag-alaala sa kapanganakan ni Hesus. Kaming inyong mga anak ay turuan nyo na laging maging sapat si Jesus sa aming mga buhay. Paglingkuran po namin siya sapagkat yun naman ang inyong kalooban. Dahil napakaliwanag naman sa pagharap namin sa inyo, sa Kanya, sasabihin nyo, welcome faithful servant. Tapat kong tagapaglingkod, pumasok ka. We are all your servant para kay Jesus Christ. At nawa, as we look forward sa mga darating na year, Panginoon, mapaglingkuran namin kayo sa buhay namin. Hindi madaling maging Kristiyano sapagkat may kaakibat po ito ng mga sakripisyo katulad ng katangian ng ginawa ng mga Magi, Panginoon.
Hindi sila huminto sa paghahanap, hindi sila huminto sa paglilingkod hanggat di nila natatagpuan ang Jesus sa kanilang buhay. Nawa sa mga nakikinig ngayon, hanapin nila si Jesus sa buhay nila, Panginoon Diyos. Lord, alam namin na marami ring pinapakita ang mga aral na ito na kung saan maraming pwedeng maging hadlang, Panginoong Diyos, sa totoong paglilingkod namin kay Jesus, Panginoon. Pero alam namin na ang lahat ng iyon, katulad ni Herodes, na maaaring kung hindi kami titingin sa kapangyarihan at kasapatan ni Jesus sa buhay namin, ay susunod kami sa boses ng sanglibutang ito, katulad ng pinapakita kay Herodes. Pero Lord, by your grace, magpapatuloy kami sa paglilingkod. May mga matatalino at maalam din po sa inyong mga salita, katulad ng mga eskriba, Panginoon, at mga Sadducees, na later on, nireject nila si Jesus sa kanilang buhay. Hindi nila tinanggap, sila pa ang naging dahilan kung paano naparusahan at naghirap ang aming Panginoong Jesus. Nawa po kami ay patuloy na mabuhay sa katotohanan ng inyong mga salita. At nawa palaging makita ang bunga ng salita nyo sa buhay naming lahat. Lord, lahat kami ay makasalanan, naligtas lamang dahil sa biyaya at gawa ni Jesus sa buhay namin. Ngayon, as we remember the birth of Christ sa panahong ito, nawa po, tulungan nyo kami na hindi kami umayon sa takbo ng mundong ito. Nawa po maging Christ-centered ang aming pong pagdiriwang ng araw ng kapanganakan ng paggunita kay Jesus, Panginoon. Lord, may your blessing be upon us. Give us wisdom, knowledge sa buhay po namin lahat sa pamamagitan ng mga salitang ito. This is our prayer in Christ.